For today's ganap, isasama ko naman kayo sa palengke. Nandito kami ngayon sa Shinfeng dahil bibili kami ng lulutuin ko na ulam namin para sa buong araw at para na rin bukas. Yes, you heard it right dahil 2 days off nga ako. Dito pala kami dumaan sa likod na part ng palengke. Pagpasok nga dito ay marami agad bubungad na bilihin. May mga gulay, karne ng baboy at manok at syempre isda. Kung mahilig ka naman sa halaman, meron din naman mabibili dito. Pati nga mga kitchen utensils, mga damit at sapatos meron din. Sa may bandang harapan naman nakapwesto yung mga nagbebenta ng mga prutas. Una nga muna namin pupuntahan yung napagbilhan namin ng isda last week. Dahil yung nabili namin 100 NT lang, 11 pieces na galunggong na. Hindi nga per kilo ang binibili namin dito sa palengke kasi parang mas mahal. Buti pa yung bilihin mahal. Ikaw kaya? Ang binibili namin dito sa palengke yung naka-portion na or atado kung tawagin sa amin. Pagdating nga namin sa pinagbibilihan namin, wala na silang tindang galunggong. Nahuli na ata kami ng dating. Sumilip nga lang itong asawa ko tapos sabi niya magtingin daw kami sa bandang harap baka meron pa doon. Dapat pala alas 6 pa lang pumunta na kami at baka may naabutan pa kami. Ang bala ko kasing lutuin para sa araw na ito ay sarsyado. Tapos magluluto na din ako ng paksiw para naman sa ulam namin bukas. Kapag ganito nga na magluluto ako, tinatanong ko muna asawa ko kung okay lang ba sa kanya yung naisip kong lutuin. Andito na nga kami sa may bandang harap kaya marami nang nadadaanan ng mga prutas. May mga nagbebenta din pala dito ng mga luto ng pagkain kaya kung sakali man na makaramdam kayo ng gutom ay meron kayong mabibili. May nadaanan nga kami na nagbebenta ng isda bago kami makarating sa pinakaharap. Kaya tinignan muna namin kung ano mga klaseng isda ang benta niya. Meron nga sila ditong tilapia, pinindang na bangus, pusit, salmon or salmon, galunggong at yung espada na slice na. Binili na nga namin yung galunggong dito. Bale 200 NT nga yung isda na nabili namin. 10 peraso pero malalaki naman. Tapos naglakad-lakad pa kami hanggang sa makarating sa pinakaharap. Magtitingin-tingin lang baka sakaling may mabili pa. Pagkatapos nga namin magtingin-tingin, bumalik na kami dito sa U-Bike Station. Dahil nga, nag-bike lang naman kami papunta at syempre, bike din pa uwi para tipid. Dahil 5 NT lang naman ang kaltas sa Yoyo card. Kinuha naman ni Mr. yung bike niya na pinark doon sa may bandang harapan. Dati, panay ang commute ko nung wala pa dito ang asawa ko. Sa bus, 15 NT ang pamasahe. 100 NT naman kapag nag-taxi ka papunta dito sa Shinfeng Station. Parang nakakatakot kasi ang mag-bike sa main road. Pero ngayon, medyo nasasanay naman na ako kasi andyan na yung asawa ko. Nag-guide ko sa kalsada. Madalas na nga rin na mag-bike kami kapag pumupunta dito sa Shinfeng. O siya, uuwi na kami. Ingat palagi mga auntie and uncle hanggang sa susunod na mini vlog. Bye!